Sa tuwing tinitignan ko ang aking stepdaughter, ay talagang nakadarama ako ng saya. Parang kiliting gumagapang sa buo kong pagkatao. Naglalaro kasi sa isip ko ang mga bagay na ginagawa namin sa loob ng kanyang kwarto sa tuwing wala ang kanyang ina para pumasok sa trabaho. Nasa 40 anyos na ako noong nakapag-asawa ako. Umibig ako sa kaedad ko rin na si Imelda. Wala siyang inilihim sa akin kahit ang pagkakaroon niya ng anak na babae na si Esme. Nasa 20 anyos pa lang si Mrs. noong mabuntis siya ng kanyang dating asawa. Bata pa lang ang kanyang anak ay iniwan na sila ng dati niyang asawa at hindi na nagpakita. Ngayon nga ay nasa 20 anyos na ang kanyang anak. Mag-isa niya itong itinaguyod at pinag-aral nang hindi humihingi ng tulong kanino man. Bagay na nagustuhan ko sa kanya, ang pagiging responsableng ina. Nagdesisyon na kami ni Mrs. na magsama sa iisang bahay. Mahal na mahal ko ito. Lahat ng bagay ay ipinapaalam ko sa kanya. Wala akong itinatagong sikreto. Pero ang pagiging tapat ko sa kanya ay nagbago noong magpakita ng kakaibang motibo sa akin ng kanyang anak na si Esme. Kapag wala kasi ang kanyang ina para pumasok sa trabaho, ay mapang-akit na mga tingin ang ipinupukol nito sa akin. Bigla na lang din itong tumatabi sa akin kapag nakaupo ako sa upuan at nanonood ng TV. Hihiga yun sa tabi ko at iuuna ng kanyang ulo sa aking kandungan. Hindi pa nagtatapos sa ganoon ang mga eksenang katulad noon. Gagabayan niya rin ang aking kamay para ihawak sa kanyang tiyan. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay mas napalapit pa kami ni Esme sa isa't isa. Lalo na kapag wala sa bahay ang aking asawa. Kapag nariyan naman ang kanyang ina, ay hindi ito masyadong naglalalapit sa akin. Nagiging normal ang lahat. Sa ganoong paraan, ay hindi kakikitaan ng paghihinala si Imelda. Isang araw ay nagpaalam si Mrs. na may dadaluhan siyang meeting sa Baguio at aabuti ng 3 araw. Nakiusap ito na kung pupwede ay mag-leave din ako muna sa trabaho ng 3 araw din. Nang sa gayon ay may magbabantay at mag-aasikaso sa kanyang anak. Bagaman at nasa 20 anyos na ang kanyang anak na si Esme, ay nag-aalala pa rin siya rito. Nag-iisang anak niya lang ito at ayaw niyang magkaroon ng mga panahon na magiging mag-isa ito sa bahay. Agad naman akong sumang-ayon sa asawa ko. Agad akong nagsumite ng papeles sa opisina para sa nakatakda kong leave. Labis na ligaya at mumunting kiliti ang gumagapang sa buo kong pagkatao. Isipin ko pa lamang na masusolo namin ni Esme ang isa't isa sa loob ng 3 araw. Nang malaman nga ni Esme ang balitang iyon, ay sumilay ang matamis ng ngiti nito sa kanyang maamong muka. May ibinulong pa siya sa akin na may gagawin daw kami kapag nakaalis na ang kanyang ina. Agad naman akong nanabik dahil sa mga sinabi niyang yun. Dumating nga ang araw ng pag-alis ni Mrs. patungong Baguio. Inihatid ko ito sa kanyang opisina nang may makatulong siya sa pagbitbit ng kanyang mga dalang gamit. Nang makauwi na ako sa bahay, ay naabutan ko si Esme na nakaupo na sa upuan sa sala. Nakasuot lang ito ng malaking t-shirt na may kanipisan. Halatang wala iyong suot na panloob dahil sa pagbakat ng dibdib nito sa damit na suot niya. Nalalantad din ng makinis at maputi niyang hita kapag siya ay gumagalaw mula sa pagkakaupo. Nang mapansin na ako nito, ay mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo at sinalubong ako ng mahigpit na yakap.
Gumanti ako ng yakap dito, kasabay ng paghimas ko sa likod nito. Damang-dama ko ang kalambutan ng katawan nito. Ilang minuto kami sa ganoong posisyon. Walang nagsasalita. Pareho lang naming ninanamnam ang init ng bawat isa sa panakaw na sandaling yun. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumalas ito mula sa pagkakayakap. Hinawakan ako nito sa kamay at hinila patungo sa kanyang kwarto. Nang pareho na kaming nasa kwarto, ay isanara at ikinandado niya ang pinto. Seryoso niya akong tinitigan sa aking mga mata. Tito, talaga bang gusto mo ako? Oo naman, Esme. Gustong gusto. Kung talagang gusto mo ako, tutulungan mo ako, di ba? Oo naman. Matapos kong tumugon sa huli niyang katanungan, ay agad niyang tinungo ang kanyang aparador at sandaling tumayo sa harap noon. Ilang sandali lang ay hinawakan niya ang hawakan ng pinto noon at binuksan. Iniluwa ng aparador na yon ang katawan ng isang lalaki na nasa 20 anyos ang edad. Bumagsak pa iyon sa sahig. Agad kong dinaluhan ng lalaki. Pero nang iayos ko ang pagkakahiga nito, ay doon na ako nilukuban ng magkahalong takot at pagkabigla. Kumpirmado, wala nang buhay ang lalaking yon. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Ang tanging bagay na naikilos ko ay ang titigan si Esme. Bagaman wala akong sinasambit na kahit anong salita, ay alam kong alam niyang naghihintay ako ng kasagutan sa katanungang hindi ko naitanong. Tulungan mo akong itago ang bangkay, Tito, at ibibigay ko na ang regalong matagal mo nang hinihintay. Bagaman at halo-halong emosyon ang tumatakbo sa buo kong pagkatao, ay sinunod ko kung ano ang gusto niyang mangyari. Agad kong tinungo ang likod bahay para gumawa ng malalim na hukay. Doon ko ibinaon ang bangkay. Wala akong itinirang kahit anong bakas na maaaring maging ebidensya kung magkaroon man ng investigasyon. Nang maisakatuparan ko na ang nais mangyari ni Esme, ay naging tapat ito sa pangako niya. Magdamag naming pinagsaluhan ang ipinagbabawal na tawag ng kamunduhan. Pareho kaming nagtampisaw sa rurok ng ligaya hanggang sa pareho kaming makadama ng pagkahapo. Sa sumunod na umaga ay naging normal sa aming dalawa ang takbo ng araw. Inubos namin ang maghapon sa panonood ng TV habang magkatabi at magkayakap sa upuan sa sala. Kinagabihan ay nagsabi siya sa akin na may darating daw siyang bisita. Dahil doon ay nagluto ako para may pagsaluhan kami, kasama ng kung sino mang bisita ang inimbita niya. Natapos kong lutuin at ihain sa mesa ang mga pagkain nang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Agad iyong tinungo ni Esme para buksan. Tumambad sa pinto ang isang dalagang mga nasa edad 18. Kung titignan ito, ay parang kahawig na kahawig ito ni Esme. Nagtaka pa ako ng mga oras na yon. Ang alam ko kasi ay wala namang kapatid si Esme dahil nag-iisang anak lang ito ng asawa ko. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip ay biglang bumagsak sa sahig ang bisitang babae. Saka ko lang napansin na hawak-hawak ni Esme ang isang mahabang kutsilyo na punong-puno na ng dugo. Lumuhod pa ito at sunod-sunod na inundayan ng saksak sa tagiliran ang hindi na gumagalaw na bisita. Tito, maliligo lang ako. Tulungan mo ulit akong itago ang bangkay at makukuha mong muli ang regalo mo. Mabilis akong tumalima sa kagustuhan ni Esme. Muli kong hinukay ang ginawa kong libingan at isinama sa naunang bangkay ang katawan ng dalaga. Muli ay wala akong iniwang kahit anong bakas ng krimen. Labis ang ligaya sa maamong mukha ni Esme. Magkasama naming pinagsaluhan
ang masarap na mga pagkaing niluto ko. Matapos noon ay ang mga katawan naman namin ang inihain namin sa isa't isa para pagsaluhan. Sa 3 araw na wala sa bahay ang misis ko, ay paulit-ulit naming ginawa ni Esme ang ipinagbabawal na kaligayahan. Totoo ngang mabilis lumipas ang mga araw kapag nakaw lang ang mga yun. Sa ika-4 na araw nakatakda ang panahon ng pagbabalik ni misis sa bahay. Ngunit nakapagtatakang hindi pa ito umuwi. Itinuloy ko na lang ang pagpasok sa opisina. Sa ika-5 araw ay hindi pa rin iyon umuwi. Nalabis ko nang ipinagtataka. Ni tawag ay hindi nito ginagawa. Sa ika-6 na araw, pag-uwi ko ng bahay galing opisina, ay sinalubong ako ni Esme na may ngiti sa mga labi. Agad ako nitong hinawakan sa kamay at hinila sa kanyang kwarto. Esme, wag. Baka biglang dumating ang nanay mo. Saglit lang tito, may sorpresa ako sa'yo. Agad niyang tinungo ang kanyang aparador at tumayo sa harapan nun. Kinabahan ako sa mga nangyayari. Hindi pwedeng gawin ni Esme ang mga bagay na yon. Baka biglang umuwi ang ina nito. Subalit parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang buksan ni Esme ang pinto ng aparador. Iniluwa noon ang katawan ng asawa ko. Dilat ang mga mata nito. May bakas ng lubid sa leeg. Nakaluwa sa bibig ang dila at wala ng buhay. Bakit? Bakit? Iyon lamang ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Nanlambot ang aking mga tuhod na tila pinanawan na ng lakas. Tito, yan na po ang huling regalo ko sa'yo. Hindi ako papayag na gawin din sa'yo ni inay kung ano ang ginawa niya sa tatay ko. Hindi totoo ang sinabi sa'yo ni inay na inabandon na kami ng tatay ko. 5 taon nang patay ang tatay ko. Pinatay siya ni nanay. Kitang-kita ko. Kasama ang kabit nito at 2 anak ng mga ito. Walang awa nilang pinatay si tatay. Yung 2 tao na inilibing mo noong mga nakaraang araw, mga anak ni nanay yon sa kabit niya. Matalim ang bawat binibitawang salita ni Esme. Nagpatuloy pa ito at doon na ibinunyag ni Esme ang ilan pang kalokohan ng kanyang ina. Yung nagpunta sa inay sa Baguio, hindi yun tungkol sa trabaho. Kasama nito ang kabit niya para magbakasyon doon. Minaman-man na ng kapatid ni Itay ang bawat kilos ni nanay. Matapos ang mga naisambit na iyon ni Esme, ay pumasok sa kwarto ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Hawak-hawak nito sa damit at kinakaladkad ang bugbog saradong lalaki. Ayon kay Esme at sa tiyuhin nito, ay iyon daw ang kabit ni Imelda. Umiiyak ang bugbog saradong lalaki. Panay ang hingi nito ng tawad sa akin. Kilala ko yun. Siya ang boss ng misis ko. Siya rin pala ang kabit. Nagdilim na ang paningin ko. Nilapitan ko ang lalaki at paulit-ulit na sinuntok ang mukha noon. Halos mapuno ng dugo ang mukha nito. Nabasag ang ilong, bibig at mata. Sa lakas ng mga suntok ko ay nadurog na rin ang ilan sa mga buto sa aking kamao. Bagaman hindi na gumagalaw ang kabit ni Mrs., ay hindi ko tinigilan ang pagsuntok hanggang sa ang galit ko ay napalitan na ng pag-iyak. Nilinis ng tiyuhin ni Esme ang kabuuan ng bahay. Walang itinirang kahit anong bakas ng krimen. Nagsabi pa ang 2 na iyon na raw ang huling beses na makikita ko silang 2. Naiwan akong tulala sa loob ng aking bahay. Kung makakabangon pa ba ako sa mga pangyayaring yun, hindi ko rin alam.